So, we're going to proceed with the next talk, our talk number 2. I am very, very happy and very proud to present our speaker. He's been a close friend also. Siya po ay ang ating very own unit head at saka team head. Yeah. Okay. So, siya po ay si Bro Sherwin. Please give a round of applause. Ayun. Hindi ko natatanungin, alam kong nabusog kayo lahat. Pwede po umupo dito. Ano ba? Ayun po, una sa lahat, syempre, thank you. Kasi speaker tayo. Ayaw man sa gusto, speaker ako ngayon. So makinig kayo lahat. Kasi sabi nga kanina, di ba, sa charismatic gift, di ba, sa gift of wisdom. So siguro si God, kinalaw niya talaga itong gift na sa akin para maging speaker. Kasi talaga, before, I'm dreaming to be a speaker. Nung time ng CLP, nakaupo pa lang kami, nakita ko yung mga speaker. Sabi ko, baka pag naging ba, di ba, maging speaker din tayo. So, binigay ko sa Lord kasi mahihayin talaga ako. Kinakabahan, pero at least po, di ba, sa tulong ni Lord, talagang nilalabas ko yung message na gusto niya iparte para sa inyong lahat. So tonight po, sa mga hindi nakakilala sa akin, alam mo po, yung meron dyan si Bro po, ang ating pong si Dana sa akin ng Opol. Welcome po natin sila sa CA, sa ating pong ayun po. So para po sa inyo, bro, kami po ang team masusi. Hindi po kayo masipag, kaya naka-apat po kami. Ang masipag si Sis. Lagi po ako kinakalabit, kaya naka-apat kami. Ayun po, ito po yung aking panganay. So praise God, kasi po, in 5 years namin sa CLP, nagkaroon na kami ng engineer. Ayun. So praise God. Tapos si ate po, nakabalik siya dito sa Qatar. Alam niyo si ate, nawala yung visa niya. Nawala po yung visa niya noon. Pero in-apply namin. So wala na akong pag-asa kasi nawala na akong trabaho. Nakakita ko ng trabaho, pero napakababa ng sweldo. So sabi ko, baka hindi na po ma-approve ng MOI. So 1 year, nintay namin. So nung nasa Pinas kami, may nag-message si MOI. May approve daw akong ng visa. Sabi ko nung minessage ko sa kasi wala na, akala ko reject na po yung kay ate. Pagtingin ko, si ate. So siyempre diba, napakalaking blessing ni God kasi that time, tumawag agad ako siyempre po kay Bro Tino, para po, siyempre po, sa ating brother si Bro Tino. Siya po yung isa-isa nakatulong para makabalik po yung anak ko dito sa Qatar. Kasi po, through them po, na-issuehan kami ng yung ticket po. So, praise God po, magkakasama kaming apat ngayon dito. Kasi isa ko anak si Jero sa si Dohan. Saka kaya po talagang napakalaki po ng natulong ng Lord para yung pagkilos niya sa buhay namin. Mula nung nag-CLP kami, mahirap, minsan talaga down. Pero sabi nga prayer lang, pinagdarasal pa lang, may answer na, di ba? May answer na agad si Lord. So yun po mga kapatid. So today po, ako po yung natasan. Hindi naman po siguro ni Bro respond ko rin. Ni Lord, magbigay po sa ng talk 2, yung how to be spiritually prepared for the pray-over session. Sa atin nga po ay preparation for our talk number 6. So siguro po, dito po, mostly ang DGL po, yung kailangan natin dito po, para po ma-prepare kayo for the pray-over session. Dito po. Pero hindi lang sa kanila, para po ito sa ating lahat, para sa service din po yan. Kanina nga po, isang napakagandang reminders, diba, yung charismatic gifts. Sabi nga po, yung pong charismatic gifts, always available na yan ni Lord. Pipitasin na lang natin, di ba? Hindi na lang pipitasin. Parang narin na yun eh, pipitasin mo na lang. Tapos, yung po natin, cultivate. Diba? Mga gift of thanks. Nasa atin na yan, binigay na ni Lord. Ang kailangan lang po natin, cultivate. Di po ba? Use it nga ba to the greater glory of God. Di po ba? Sabi nga po, empowerment, magagamit natin yan, lalong natin na po sa CLP. Use it become powerful witness, di po ba? So the CLP po, once you receive the gift, you pray for it, you discern for it, use it for the greater glory of God. Ayun po. So, kaya po, I encourage every one of us to exercise this gift. Ano po, kahit sa bahay, everyday, kanina. Mag-pray tayo, di ba? Lord, ano ba yung gift na nasa akin? Gusto ko siyang magamit for the greater glory, lalo na MSCI tayo. Di po ba? Ako po, hindi ko nga ma-imagine na nandito nga po ako, di po ba? I feel very blessed po na in front of you. Tapos, God used me for this work po. Gusto ko rin po pala magpasalamat sa inyo, sa inyo lahat, for your sharing your peace, di ba? 3 things, yung talents, yung pleasure nyo, yung time,
for the CLP. Sabi nga po kanina ni Brody, hindi naman si Lord. Hindi pala ako ang tumawag sa inyo or sino man. Si Lord po ang tumawag sa inyo. Ito po yung plano ni Lord. Lahat po na nangyayari sa akin, lalo na po ito, plano po ito ni Lord. Isa pa nga po, sabi niya, di ba, holiday ngayon, pero nandito kayo, bakit nyo pinili? Kasi nga, ito yung plano ni Lord. So yun po, let us spread the goodness of our Lord po. So yun po, I'm so grateful for the graces and mercy that given us. So this talk po is, ito po ay in preparation po for our talk 6, talk number 6, yung pong receiving the Holy Spirit. Ayan po. Ayun po. Sa anchor verse po natin for this talk is from the book of 2 Thessalonians, chapter 3, verse 3. Sabi po dito, "But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one." Ayun po. So, prayer. Sabi, puntahin po natin yung prayer. Ano ba ang prayer? Sabi po, ang prayer, it is an essential element of Christian life. Kultura na yun ng Kristiyano. Sabi pa, pag Kristiyano ka, kailangan marunong mag-pray. Hindi ka Kristiyano kung hindi ka nag-pray. Ang tunay na Kristiyano, nag-pray. Di ba ba? And how to prepare ourselves for a pray over station. May script ba to? May bullet points po ba tayo, DGL? Halimbawa, magpe-pray over tayo, kailangan ba natin ng script? Kailangan ba natin ng bullet points o mga for preparation para hindi mawala sa isip natin kung ano yung pag-pray over natin? Sa akin, sa experience ko, oo, naghahanapin ako yung siyempre po, lalo na kay DG, tatanungin nyo kasi siya kung ano yung pag-pray niya, kung ano gusto niya na gifts na ma-receive. Ayun. Pero aside from doon, meron pa tayong dapat ipag-pray bukod doon, di ba? Kailangan ba natin ng bullet points o script? Ako po kasi, ginagawa ko kasi pero in the time ng pray over, parang nawawala. Hindi ko na siya nawawala na sa isip ko kung saan na lang lumalabas. Kasi nga po, Holy Spirit leading us, guiding us, He tell what we are going to pray para sa ating mga brothers and sisters. Sabi nga po, let it be God. Let it be the Holy Spirit guide you kung anong sasabihin nyo. Di ba? Don't go for elders. Minsan po, kinakabahan tayo. Makasabi mo, kasabi ko si Bro Richmond, katabi ko si yung elders ko, nakakaya, kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano sabihin ko. Hindi po, kasi si Lord, o Holy Spirit, ang mag-lead sa inyo. Di ba? Don't pray authentic. Ibig sabihin, pray authentic. Yung automatic, magiging natural yan. Basta po yung Holy Spirit pumasok sa inyo, magiging natural po yung pag-pray natin, yung pag-pray over natin. At sabi nga po, pray wholeheartedly and God-centered. Dapat talaga God-centered po tayo sa pag-pray. Practice every day. Ito kung gagawin natin, meron tayong mga exercise, we can practice from our home, from our family, para po, at least po, masali tayo sa ating prayer, sa ating pray over. Sabi nga po, the essence of prayer includes all petition. Diba? This is the essence of prayer. Tapos sabi, yung prayer po kailangan may-include ng petition, thanksgiving. Alam naman natin, di ba, combination sa ating household, ginagawa na natin yan, nakikita na natin. So parang, i-cultivate na lang natin, gagawin na lang talaga natin, di po ba? At don't forget po, laging ask for the presence of the Holy Spirit. Sabi nga po, we are composed for Christ. Di po ba? Pag composed for Christ ka, given na yan. Dapat marunong tayo mag-pray over, marunong tayo mag-prayer. Di po ba? Sabi nga po, level up natin yung composed for Christ. Lalo-lalo na ngayong CLP. Pag composed for Christ, gawin natin combatants for Christ. Ibig sabihin, nakikipaglaban tayo anang-anak ni Kristo. We are a commissioner of Christ. We are salesmen today. Pinibenta natin si Kristo sa ating mga brothers and sisters to bring back them. Diba? Renewal. Sabi nga po sa ating vision, mission ng CLP, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Ano po yung mission natin? Building the church of the home and the church of the poor. Ayun po. Ayun po, sabi dito, during the CLP training, we learned that every CLP is a unique experience. Every CLP is also spiritual warfare. Therefore, regardless of the number of times we serve the CLP, we come prepared spiritually. We should not be complacent. Ayun po, sabi dito, di ba, ilan na dito nakapag-serve sa CLP? Di ba, meron siguro dalawa na, malimit na. Pero unique siya, hindi siya sabi natin ulit-ulit, pero iba pa rin siya. Di ba, kahit nag-serve na kayo before, iba pa rin po to. Hindi po to yung before. Dahil sabi natin, ay, nag-serve na naman ako dyan, ganun din yun, ganun din. Pero mapapansin nyo, di ba, parang experience na natin experience. Parang pagsabak mo,
panibago, di ba? Parang hindi yung gaya ng dati. Kasi nga po, religiously prepare ourselves every time we are commissioned to serve. Dapat talaga, we are religiously prepared. Dapat yung, we will wear our protection, yung full armor of God. Ano po yung full armor of God? Para po maalala lang natin nung sa ating training, di ba, sa CLP? Ano po yung anim ngayon? Yung armor of God ngayon, full armor of God. Natatanda niyo pa po? Ano po yung una? Yung una ay belt of truth. Di ba? Protection against lies and error. Tapos breastplate of righteousness. Protection against evil and sinful desires. Tapos yung fit with the gospel of peace, yung pong combat shoes ba yun? Protection against an easy and lazy life. Tapos shield of faith. May nagsabi kayo na shield of faith. Protection against unbelief. Tapos meron pang helmet of salvation. Protection for both physical and spiritual well-being. Saka yung sword. Yung word of the Lord. Ayun po. Sabi po dito, huwag tayong pakampante. Guard our heart and focus. Sabi nga, dahil spiritual battle to. Di po ba? Makikita nyo, hindi pala nagsisimula ang CLP, parang may mga nangyayari na, di po ba? Minsan, hindi ko alam kung meron sa inyo na nagkasakit. For sure, meron. Nagkakasakit kahit ngayon. Meron ko, meron kaya tinahabi dito, meron may sakit. Or, tapos, minsan, sa mag-asawa, minsan, di ba, ganun. Marami talaga ganyan kasi talaga yung kalaban, pinapasok tayo dyan. Kasi alam niya, napupuntahan natin, battle talaga yan. Si Lord, gusto ni Lord na magdala tayo ng tao para sa kanya. Pinipigilan niya ang kalaban. Ano po ba? Sabi nga po, huwag tayong makampante. Guard our heart and focus po. Focus po sa atin. Ayun po. Sabi nga po, Islam na po itong toxics. Di po ba yung toxics? Yan po yung atakihin talaga ng kalaban. Sa kailangan po maging well-prepared tayo para sa ating talk 6, ating talk number 6. Ayun. Sabi po dito, pray over session is also one of the spiritual warfare. We should all be ready for. Every training or formation is a completely new experience regardless of how many times you have attended to it. Humility is the key. So, yun nga po. Again, we will not be complacent regardless of how many times we have doing this. Sabi nga po, a good soldier hones his skills at any given opportunity. A good servant does the same. Sabi po, CLP is a spiritual battle. So, kailangan talaga natin ng humility. Sabi ko, di ba, to grow our Christian life, ang kailangan natin, number 1, humility. Number 2, humility. Number 3, humility pa rin po. Kailangan natin ng mapagkumbabang puso. Di po ba? Pag tayo mapagkumbaba, everything will go smoothly. Ano po? Ayan. Next po. So how do we spiritually prepare for our prayer over session? Ano ba yung ating kailangan gawin? The most important thing about the prayer over session is our total dependence in God. We should not overdo things but only rely on the power of the Holy Spirit. Sabi po ba, allow ourselves to be the vessel, to the vessel of, that we allow His grace to freely flow to the ones we are praying over. Di po ba? So, sabi po, there is 5 essentials we need to do. There is 5 elements po. So, ano yung number 1? Una po, go to confession. Lahat po ba dito nakapag-confession na? So, pwede po tayong mag-confession kahit kasi actually po dapat ginagawa natin ito before the CLP, bago mag-start yung CLP. Pero ngayon, before talk number 6, hindi lang po yung participants, pati po tayo, magpunta po tayo sa confession. Ano nga po ba yung confession? Sabi po kanina ni Bro Dave, di ba? Sabi rin niya, one of the 7 sacrament known as Sacrament of Reconciliation. Confession or penance po. To make amends to the Father for the sins we are committed, knowingly or unknowingly. Siguro, mas madalas yung knowingly. Ano po? Kasi yun talaga yung sinasabi natin sa pare pag tayo nagko-confess. Yung unknowingly, minsan, hindi natin nasa, syempre, maralaman na lang natin, nagkamali tayo, nasaktan pala natin si sis na hindi natin naasahan. Nasaktan ko pala si bro, di ko naman alam, di ko sinasadya. Pero, pag tayo nag-confess sa pare, di ba yung parang knowing pa lang na, yung knowingly pa lang, di ba ang ating nasasabi sa pare. Ang sabi po, is a proactive actions. After going to priest, syempre yung the way, paano ba yung confession, di ba? Pupunta tayo sa priest, nagko-confess tayo ng sins, tapos after nun, may papagawang penance yung pare. Ano ba yung dasal, di ba ba? Para pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Pero sabi nga po, do not be afraid. Bisa kasi tayo, takot tayo mag-umpisa sa pare, takot tayo, di ba ba?
Hindi naman tayo dapat matakot, di ba? Minsan sa buhay natin, sa mag-asawa, pag nagkakamali tayo, humihingi ba tayo ng sorry sa asawa natin? Humihingi ba tayo ng sorry kay bro? Humihingi ba tayo? Or pinapalipas natin magdamag, 2 araw, minsan kuwan pa o napapatuhan pa ng gano'n, di ba? Dapat hindi po, di ba? Kasi si God, napakabilis niyang magpatawad. But dapat sincere po yung ating pahingi ng tawad, di ba? Hindi dapat yung sabi na humihingi ka tapos ulitin mo yung kasalanan mo. Di ba? So ito po magandang preparation po para sa ating CLB. So sabi nga po sa The Catechism of the Catholic Church, those who approach the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against Him, and are at the same time reconciled with the church which they have wounded by their sins, and which by charity, by example, and by prayer labors for their conversion. Sabi po dito, nakakagap tayo ng kapatawaran. We receive grace and mercy from the Lord. Pardon. Sabi sa kanya, pardon. Kasi nga, pagkapatawad, di po ba? Pag sincere tayong pumupunta sa pare, humihingi tayo ng kapatawaran, pinapatawad tayo ng Panginoon. Di po ba? Ang Panginoon naman, di ba? Kaya sabi nga, wala tayo, love one another, wala tayo pinipili. Mahirap man niya, mayaman, makasalanan, o ano. Si Lord nga, di ba? Si Lord talaga, kung sino ka, mas gusto nga ni Lord yung kwan eh. Yung talagang makasalanan, lumapit sa Kanya, di po ba? Kasi pag lumapit sa Kanya, mas sincere daw. Kaysa doon sa mga sabihin natin na, alam niyo na, lalapit pero parang sa bibig lang, wala namang sa gawa, di po ba? Sabi nga po, nakakagap tayo ng kapatawaran, kailangan meron tayong awakening to change. Di po ba? Meron tayo, that dormant, that stubborn. Hindi yung kung hingi ka ng tawad, again, ulit-ulit yung gagawin. Di ba? Hindi naman mananawa si Lord, pero sa sarili nyo maganda ba yun? That's wrong, di po ba? Tapos, dapat, yun daw kasalanan ginagamot. Para kasi yung sugat, di po ba? Kailangan may medicine. Kasi pag yung sugat, nagnana, pinabayaan mo, lalala, di ba? Parang malulung ka na. So pag nalulung ka na doon, minsan mahihiya ka ng humingi ng kapatawaran sa Lord. Kasi sabi mo, mahingi ako ng magkukonfess ako, hingi ako tawad, gagawin ulit. Parang harassment na yun sa sarili mo, di po ba? Parang natatakot ka na pumunta kasi alam mo, gagawin mo ulit. Pero that's wrong po, kailangan po natin gabanan yan. Sabi nga po, confession is an act of honesty and courage. Di po ba? An act of entrusting ourselves beyond sin to the mercy of loving and forgiving God. Yan po ang sabi sa St. John Paul II po. Ayun po. Di po, sabi ko dito, we recognize the CLP is spiritual warfare. We will not come unprepared. We cleanse ourselves from sinfulness and negativities by going to confession. So, dapat nga po, before the CLP, nag-confess na tayo. Saka, during CLP, huwag niyo pong itindi mga negative, di po ba? Siguro marami kayo na-receive na negative, di ba, na mga ganun. Baliwalayin niyo po yun. Huwag niyo po yung, kung ano man yung makita natin, di ko lang tayo humble servant. Huwag natin intindihin yun, kasi gawa po yun yung kalaban. Ano po, lahat po ng nakikita natin na negative or something, kasi for sure, si kalaban na rin yan, huwag po natin yung i-interin. Diretso lang po tayo for the greater glory of God. Po. Next po, ano po yung second elements? Personal prayer and fasting. Ano ba yung personal prayer? This one po is how you pray. This personal prayer po kasi yan yung how you pray to yourself, di ba? Sabi po, paano ka makapagdasal sa ibang tao kung hindi mo naman kaya ipagdasal yung sarili mo? Dapat ipagdasal mo rin muna yung sarili mo. Dapat marunong mong ipagdasal yung sarili mo para may pagdasal mo yung ibang tao. Then why we need fasting? Si Lord nga po nag-fasting, di ba? Kung alam natin sa desert, for 40 days and 40 nights, nag-fasting siya, di ba? So marami siyang nalasang temptation during that time. Sabi nga po, tatlo yung temptation na nalasa dyan. Nagutom siya, di po ba, problem restless, but He made him vulnerable. Tapos, nagawa niya pong malabanan si Satan, Satan's temptation. Alam naman po natin yan, di ba, yung nangyari, yung fasting ni Jesus. Kaya tayo po, dapat nagpa-fasting din. Preparation, para po yan isa, para yung prayer natin maging stronger pa if you are fasting. Kaya tayo, di ba, meron tayo every Friday, sabi ko, bawal muna yung FB for the whole day. Next day na lang kasi 7 days naman, 1 day lang tayo hindi mag-FB. Bawal muna tayo mag-soda, soft drinks, any alcohol. Di ba? Yun, mga ganyan, para po, at least po, yung, tapos kasamahan ng prayer, kasi para magkasama po yan, prayer and fasting po, magkasama yan. Sabi po nga, when we fasting, we do sacrifice. Di ba?
we do sacrifice, make our prayers and supplication, make even more stronger. Di ba? God is very gracious. Tandaan nyo, God is very gracious to hear our prayer. Di ba? Sabi nga po, pag tayo nagpe-pray, yung sacrifice, love, and prayer, all together yan. Sabihin po natin, basta, may reward yan. Huwag po mag-alala. Sabi nga po kanina ni Prote, may reward yan in your perfect timing. Yung ginagawa natin ito, huwag po kayo mag-alala, yung ginagawa natin ito, may reward po tayo kay Lord. Hintayin na lang po natin yan. May malalaking biyaya si Lord na ibibigay sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi po ba, read po natin. Prayer and fasting are two powerful weapons to counter Satan's antics. Prayer over session is one of the most attacked activities in the CLP. In moments like this, we would pray unceasingly and ask God's Spirit to empower us. Sabi po dyan sa St. Peter, Sologus, remind us, fasting is the soul of prayer. Mercy is the lifeblood of fasting. Let no one try to separate them. Sabi ko, kailangan mas maganda magkasama po yan. They cannot be separated. Ayun po. Ano po yung patatlo? Focus on the Lord. Ayun. One can easily be out of focus when overwhelmed with so many things. Di ba yung pinaka-overwhelmed? Lalo-lalo na yung preparation. Di ba? Sa preparation pa lang, una pa lang, mag-evangelize. Di ba? Kanta natin, nag-rally pa tayo, evangelization rally. Di ba sa umpisa pa lang, marami kang gagawin, preparation, yung mga speak, katulad ko, pero okay lang. Mag-discern ka ng DGLs mo. Minsan, ayaw mag-yes ng iba. Dami mong pwede gusto maging DGLs, pero kukunti lang yung yes. Yung speakers, i-arrange mo, mag-schedule. Tapos, basta marami, preparation, di ba kita naman natin sa documentation, secretariat, lahat, napakaksa. We are so overwhelming with so many things, di po ba? Sabi nga po, we can easily fall in trap focusing on the service of the Lord rather than to the Lord of service. Ayun. Sabi po sa pray-over session po, you are praying, you have the Lord centered dapat in your prayer. And through His grace and mercy, His blessing is toward to our brothers and sisters. Dapat po, focus lang tayo kay Lord and not in something else. Di po ba? Yung ito, huwag tayong matabangan. Di po ba? Huwag tayong matatabangan kasi talaga yung CLP po, lalo na tayo mega CLP, napakalaki. Marami, siguro, yung expectation, di lang po ng natin, o ng iba, lalo na po si Lord siguro. Siyempre, alam niya na mega CLP yan, so kailangan marami tayong magdala sa Kanya. Pero si Lord ay bahala doon. Huwag po tayong huwag tayong ma-discourage o anong magagaramdam kung halimbawa si Lord na hindi naman yung participants natin or kakunti participants kasi si Lord na po ang bahala, di po ba? Alam naman ni Lord yun. Alam naman po ni Lord. Tapos sabi nga po, when we recognize the need to be excellent our service during CLP, we should never lose sight on the Lord of our CLP. Ayun, kailangan po focus lang tayo kay Lord. Ano po, everyday, pag-gising natin sa umaga. Focus tayo kay Lord. Kasi wag tayong, di ba, pag ka, marami kang marinig sa awan mo, or sabihin natin, or minsan, pagod ka, or, oy, may trabaho pa ako kagabi, paano bukas, may CLP. Focus tayo kay Lord, kasi si Lord po may gusto na makarating tayo sa CLP. Ang tandaan niyo po, pag tayo na sa CLP, na di ba, di ba lahat naman tayo nakangiti, di ba? Napaka-saya natin after the service. Lalo na pag victory, pag na-success na yun, tapos na yung talks. Di ba lahat tayo, para tayong nanalo sa loto, parang ang gaan ng pakiramdam, parang very blessed tayo. So, yun po. So, huwag po natin alisin yun. Focus lang po tayo kay Lord. Then next po, pray for your participants. Ayun. So, syempre, yung participants natin, they came from different backgrounds, di ba? Yung occupation, di naman alam kung saan sila nanggaling, kung sino yung participants na darating, kung ano yung kanilang personal life, kung ano yung kanilang buhay, kung sila ba yun, di ba? Alam natin kung civil meron ba, o sa church, or ilan yung mga anak nila, kung okay ba yung buhay nila, kung may trabaho ba. Bro, hindi natin po alam yan. Kaya dapat we all pray for your participants. Di po ba? Especially po, pag malapit tayo, pag-pray po natin lagi na makarating sila, na iligtas sila, good health sila, malakas yung katawan nila, na makarating sila sa Friday during the talks, during the CLB po, during our session. Di po ba? Saka yung participant po, sabi po, hindi agad naman sila magkikwento sa inyo, lalo na DGS, di ba? Minsan, parang pag nagkaroon ng discussion,
merong iba na hindi agad nagkwento or di ba, mga parang nag-aalala, nahihiya, di ba? Pero mapapansin nyo, in body language, sa mga itsura, di ba, may nakasambit kang word, minsan makita mo yung mukha nila. Makikita mo, mararamdaman mo kung may pinagdadaanan pa rin yung ating mga participants. Kung hindi man sila magsalita, pray for them pa rin. Pray for them pa rin. Kung hindi pa rin sila nag-share that time, pray for them pa rin po. Di ba? Sabi nga po, pray for the good relationship amongst your participant. Hindi lang po sa participants, sa lahat po sa ating group, sa ating po service team. Di ba? Dapat yung rapport natin, good rapport, di ba? Kaya, wishes to it po na lahat tayo. Yung yung parang may pagmamahal sa labutan natin, parang sarap pong mag-serve, di po ba, na lahat tayo, pinagpe-pray natin yung bawat isa, hindi lang from participants, service team, speakers, lahat, yung community, pagpe-pray po natin yan. At hindi lang po naman ito during CLP, even our personal life po, even our family to our family, kailangan po, pagpe-pray din po tayo. Di ba? Sabi po, pray that we will also finish, we will finish the CLP. So, lagi po, kahit ako po talaga, after ng, di ba, Friday, Saturday pa lang ulit, pray na ako. Sabi ko, Lord, ano kaya mangyayari naman next one, next, kayo na pong bahala, gano'n. Kahit kami ni sis, talagang kami dalawa, nagpe-pray over kami parehas, mag-asawa. Pine-pray over niya ako, pine-pray over ko siya. Kahit nga po yung mga bata namin marunong na mag-pray over. Sabi niya, pine-pray over din ako niya, gagawin na fast. Tapos sabi niya, Daddy, tapos na ba yung sa CFP, yung participants, nag-admit ba kayo? Sasama ko ba sa prayer ko? O sige, sama pa yan. Baka may doon din kayo. Marunong na po sila mag-pray. Tapos yung sa umaga, sabi niya, Dati, I will pray for you. Parang gano'n, nag-pray siya na, yung pagpasok ko, sana rin yung boss ko, mabait sa akin, magawa ko na sa trabaho ko. Tapos nakatuwa kasi talagang pagpunta mo na parang natatalo yung kalaban. Naging smooth. Ba, ang amo ko, hindi na masyadong ano yun. Siguro yung prayer ng anak ko talagang pumunta sa aking amo. So dapat po, hindi lang naman sa ngayong CRP, we also apply to our personal life, to our family. We will pray our family, our husband, our wife, diba? Our children, lahat yun, our brethren, di po ba? Ayun nga po. So, ang mas maganda po, we pray to finish the CLP. Ano po yung matapos ng mga episode ng CLP, matapos natin with victory po, di po ba? Tapos, ayun po, kasi po, pag natapos natin yan, kasarap ng paharamdam. Sabi nga po, parang meron tayong entry pass sa langit. Ayun. Tapos number 5, allow the Spirit, the Holy Spirit to work. Ayun. So number 5, tatapos na po yan. Sabi nga po sa Isaiah, chapter 61, verse 1 to 4, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, release to the prisoners, to announce a year of favor from the Lord and a day of vindication by our God, to comfort all who mourn, to place on those who mourn in Zion a diadem instead of ashes, to give them oil of gladness instead of mourning, a glorious mantle instead of faint spirit. Ayun. Sabi po, ayan, ito po yung kanya. We are the instrument of God's work. The renewal or transformation of every person given to us is still in the hands of God. Ito nga po sabi ko, di po ba? The persons given to us is still po in the hands of God. We allow the Spirit of the Lord to move in that person's life. Let the Spirit po, siya po yung magtrabaho para po sa ating brethren. Hindi tayo, instrument lang po tayo. In-instrument tayo ni Lord. Tayo ginawang instrumento ni Lord para sa ating mga kapatid. Pero si Holy Spirit pa rin po ang magkakanya. Siya bahala sa ating mga participants. Sabi nga po, allow the Spirit, the Holy Spirit to work. Ayun po. Ito po yung karugtong na kailan ng prayer, pray your participants. What that is for sure, we are mere instrument of God's work. Ayun nga po. The renewal of transformation of every person given to us is still in the hands of God. We will not force, not impose a change on people. Baka po kasi, uy, magpago ka na, ito gawin mo, hindi ba gano'n? Prayer lang tayo, pagdasal natin sila, and let God work for them. Di ba? We allow the Spirit of the Lord to move in that person's life. Di ba? Let us only be open and allow God to use us mightily and powerfully. Ayun. Ayun po, sabi po dito,
The advocate, the Holy Spirit that the Father will send in my name, He will teach you everything and remind you of all that I told you. Di po ba? Sabi nga po, when Jesus Christ left in this earth, as He promised, hindi siya umalis na walang iniwan sa atin. Ano po ba iniwan sa atin ni Jesus Christ nung umalis siya? True enough po yung Holy Spirit. Siya po yung advocate, our comforter, yung ating masasandalan nung umalis si Jesus Christ. Iniwan niya. Di po ba? Sabi nga po dito nung tayo CFC, di ba? Ilan pa lang yung sa Trinity, nasabi ni Brody, nung wala pa tayo sa CFC. Parang wala naman tayong pakialam masyado sa the God, the Father, diba? The Father, the God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Di po ba? Hindi tayo nagpre-pray, di ba? Parang hindi tayo focus doon, di ba? Pero napunta tayo sa CFC, focus for Christ. Alam na natin yan during our household, bago tayo mag-pray, di ba? We asking also for the Holy Spirit, di ba? Sometimes po nga napapabayaan natin, nakakalimot tayo, na-ignore natin siya. Bakit po? Bakit po natin na-ignore minsan yung Holy Spirit? Di po ba? Kasi minsan naging nilaktan tayo, para bang nag-atubili tayo, di ba? Parang sabi natin, ulit-ulit na lang yan, yung ganun po. Minsan naman, sobrang happy tayo, success, di ba? Pag yung tao nasa taas o masaya, nakakalimutan niya si Lord. Lalo na rin pag down, di ba? Minsan sinisisipan natin si Lord. Di ba? Pag tayo minsan bagsak, may problema, or nakakaramdam tayo ng kalungkutan sa atin na, Lord, bakit dito? Payabayaan mo. Kinukusyon pa natin si Lord, di ba? Hindi po ganoon. Dapat during those ups and down natin sa buhay, laging si Lord, priority natin si Lord, di ba? Sabi nga po, don't let our human illnesses overcome us. Kasi mga illnesses po yan. Ano po? Sabi po, if you have wonderful personal relationship with the Lord, through prayer, reading scriptures, yun po. Kung talagang gusto nyo po through prayers, para magkaroon tayo ng magandang relationship, personal relationship kay Lord, magdasal tayo, read the scriptures, read the Bible, di po ba? Kung CFC, umaten tayo lagi ng household, di po ba? Umaten tayo ng household, ma-uplift yung ating personal growth. Through guidance, impression, teachings, nakuha natin, katulad nito, ang CFC, marami po niya teachings. Yung message ni Lord, makikita po natin, di po ba? Sabi nga po, minsan po, the message of the Lord is not one that is meant to hurt us. Di po ba? Or to harm us, to destroy us. His message is always to provide us love, strength, guidance, abundance, and wealth. Kahapon po, harapan ko lang yung sharing po ni sis, talaga pong nakaka-touch po kasi sila, talagang yung message kung paano yung, kahit nasa kabila ng mga pinagdaanan nila, kung alam nyo lang kung ano pinagdaanan, pero yung goodness ni Lord pa rin yung na-share nila, di po ba? So sa kabila talaga ng pagdadaanan nila, hindi nila talaga tinalikuran si Lord, di po ba? So dapat, each one of us, ano man po yung mangyari sa atin, ano man yung buhay na kahit yun man ay problema or something, lagi kong sabihin natin, may reason si Lord, di po ba? Huwag tayong mawawalan kay Lord, kapit lang tayo, pick natin, kailangan patuloy pa rin natin kung sinasabuhay. Di po ba? Sabi nga po, yung wealth is doesn't mean naman na through money lang, di po ba? Or kayamanan. Yung wealth, pwedeng makita natin sa happiness, kasama mong pamilya mo, kasama mong si bro, di ba? Happiness po yun, di po ba? Yung mangitiin ka ng mga service team natin, mabati ka nila, di ba? Di ba sa parang yun, parang wealth na yun, di ba? Magkaroon tayo ng family na ganito, community, na lahat, di ba? Parang nandito tayo sa community, di ba? Happiness yan. So hindi lang yung pagtitingnan natin as a wealth is yung money or something. Ayun po. Yan po yung presence, yan po yung essence o presensya ng Espiritu Santo. Dapat po nararamdaman natin, di po ba? Even the hardest time of our life, or sabi natin na yung pinaka-nasa up tayo, kailangan yung presence pa rin yung Holy Spirit manatili po sa atin. Di po ba? Kasi nga po, yung presence po ng Holy Spirit, it comes in many forms. It comes, sabi ko nga kanina, happiness, good health, and peace of mind. Di ba? Pag may peace of mind tayo, di ba? Parang, yung, ano yun, yung, hindi natin nahinda lahat kasi may Holy Spirit sa atin, no? Parang, baka rin tayo ng masamang news or something, nasa ng Holy Spirit, bitaw makikinig, bakit po yan, di ba? Ngayon, yung number 1 ngayon, di ba? Yung, about ngayon, yung kay
President, ating former President Duterte, di po ba? So, paano lang po tayo, basta sama natin siya sa prayer natin kung tayo po. Sabi nga po, yan po yung presensya ng Espiritu dapat nararamdaman natin. Papasukin po natin sa ating katawan kasi po yung ating body, templo po yan ng Holy Spirit. Hayaan niyo po yung templo na to, yung body natin, sirain natin. Kasi ito, templo ni God. Tayo po ginawa ni Lord. God created us. Diba sa kawangis niya. So kung body natin, templo po yan ni Lord, huwag natin sisirain. Di po ba? Kailangan natin alagaan kasi ito po ay templo ni Lord. At sabi nga po, kung ano po yung pag-pray natin, what we pray for, hindi lang po sa atin, pati sa participants natin during the pray-over session, for sure po, makakatotoo yan. Perfect timing ni Lord. Ayan po. Next po, meron po tayong activity. Ayan. Magkakaroon po tayo ng prayer to the Holy Spirit. So sa activity po na to, gusto ko po talagang mapababa nyo sa inyong katawan ng Holy Spirit. Sabi ko yung prayer to the Holy Spirit, yung gawin po natin lahat. Yung kung meron kayong mga gifts kanina na na-receive, pag ginawa natin exercise na to, ilabas po natin. Ano po? Para nga hingin natin ang presensya ng Holy Spirit. Gusto ko tumitig yung balay ko nyo, maramdaman nyo ngayon yung Holy Spirit. Maramdaman nyo na nasa tabi niya siya o nasa katawan niya siya. Ayun po. So for this session po, ito po ang ating activity flow. Una po, ito po, after the second part, how the Holy Spirit will be prepared for the prayer-over session, ako po, the speaker will ask everyone to dispose in prayer. Second, when the speaker exhorts everyone to prayer, yun po, may papatugtugin po tayo, yung Come Holy Spirit. Then, as the song, Come Holy Spirit, I will recite po the prayer, yung prayer for deliverance. Ano po? Then next po, after the prayer for deliverance, yun po, everyone will stand po to join us para po sabay-sabay po natin kantahin yung Come Holy Spirit. Ikit po tayo lahat dyan. Atin po hingin yung presensya ng Holy Spirit. Kung meron po tayong nararamdaman, mabigas sa kalooban natin, sama po natin sa prayer na po para mamaya mapalabas natin yung Holy Spirit. Then, as the sound and noises fade, the speaker will now lead everyone to pray the prayer to the Holy Spirit. After po nun, pag po tapos na yung Holy Spirit na song, sabay-sabay po natin silang dadasalin. Na po, itong St. Augustine prayer to the Holy Spirit. Then after that po, after the prayer to the Holy Spirit, the speaker will now have a short exhortation that will focus on encouraging people to stand firm in their faith as they continue to serve in the CLP. Tapos after the exhortation, magkakaroon po tayo ng full worship. Na po, yung full worship, yung katulad po na ginagawa natin sa household. So, pwede nyo pong sabihin yung mga prayers and petition nyo, thanksgiving, ano po, maya. So, sige po. So, let's start na po. Yan po. So, higit po natin ang presensya ng Panginoon, ng Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, higit po natin ating mga mata. Huwag po natin indain yung mga narinig natin o yung mga nasa paligid natin. Mag-concentrate po tayo. Isipin po natin mga kapatid na si Lord o yung Holy Spirit nandyan sa atin, katabi natin. Kung ano naman po yung mga nararamdaman nyo, kung ano po yung mga bumibigat sa kalooban nyo, kung may problema kayo sa pamilya nyo, problema sa trabaho, o problema sa community, kung may alitan kayo kay brother or sister, alisin na po natin yan. Papasukin po natin ang Holy Spirit. Kung ano po yung mga gusto nyo, prayer petition, kung may hinihingi po kayo, gusto yung mangyari, isama po din natin sa prayer po while playing po the song. Mag-concentrate po tayo, wag po tayong mag-distract sa mga wag po tayong mag-distract. Basta po sa ngayon, sipin po natin na dito tayo, kaharap, katabi natin si Lord, yung Holy Spirit. Yes, Lord God.
lahat po kaming mga anak ni Lord God. Lord, inaamin po namin, lahat po kami nagkakasala. Makasalanan kami lahat. Pero humingi po kami ng kapatawaran, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa kapatawaran na pinaghahalal mo. Alam po, tao lang po kami, marami kaming pagkakamali. May mga nagagawa kami kasalanan na hindi namin sinasadya. Sa aming asawa, sa aming pamilya, sa aming mga anak mo. Lord God, sa pagkakataon ito, gusto ko pumaramdaman yung presensya mo, yung Holy Spirit. Lord God, alam mo kung ano yung tumatakbo sa isipan ko, sa damdamin ko. Kung ano ba yun, Lord God? Huwag niyo po kami layan iiwan, gabayan niyo po kami. Kailangan po namin kayo sa buhay namin, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, by the power of His cross, His blood, and His resurrection, I bind you, Satan, the spirit, powers, and forces of darkness, the netherworld, and the evil forces of nature. I take authority over all forces, hexes, demonic activity, and spells directed against me, my relationship, ministry, neighbors, finances, and the work of my hands, and I break them by the power and authority of the risen Lord Jesus Christ. I stand with the power of the Lord God Almighty to bind all demonic interaction, interplaying, and communication between spirit. Send against me and send them directly to Jesus Christ for Him to deal with as He wills. I ask forgiveness for and renounce all negative inner vows that I have made with the enemy, and ask that Jesus Christ release me from these vows and from any bondage that may have held in me. I claim the shed blood of Jesus Christ, the Son of the living God, over every aspect of my life for my protection. Amen. Kapatid, you can stand na po. Let's stand po. Then sing na po. Let us pray, Lord. So, breathe into me, Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Move in me, Holy Spirit, that my work too may be holy. Attract my heart, Holy Spirit, that I may love only what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy. Protect me, Holy Spirit, that I always be holy. Amen.
Yan po mga kapatid, yun. Sana po, ito pong ginawa natin exercise, pwede po natin yung gawin sa bahay para in preparation po sa ating CLP. Para in preparation po to pray over, di po ba? Para po masaling tayo, practice this every day. Di po ba? So after this po, we're having full worship. Okay. We are still in the presence of the Lord. Let's mga kapatid, let's glorify and set on to praise the Lord. Yes, Lord, ang Lega, Personal, Lord Almighty, faithful and true Word of God, King of Kings, Lord of Lords, beginning and end. You are the Emmanuel, the breath of life. Amen. And the resurrection, the new way to truth and the life. In His name, Jesus' name, Jesus' name. Okay.
Christmas. Just like the week of first and last of God.
Let's glorify the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Yan. Maraming salamat po mga kapatid. Palakpakan natin yun. Ito po yung exercise. Pwede niyo po sa exercise even at home to pray for the Holy Spirit. So gawin niyo po yun yung ginawa natin para po yung Holy Spirit, di ba? Presensya niya. Di ba maramdaman natin. So, for that po mga kapatid, may God be praised.